Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, "Good PM, di na kami manunood ng Dreamscape Star Magic. Isa na ako na di manunood. Alam kasi nila ang lakas ng alibay kaya ang notion ng management is sigurado na susundan namin hanggang sa last series under Dreamscape. No, no, no. Not even Sigabo. We don't view cause it's violent series. So I don't want it to be viewed by grandchildren. I just let them watch the cartoons yung may values, impact sa mga apo ko. I like Coco and Julia but I did not view any of Coco series. I don't like violent series. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Dayag, yes, naiintindihan ko naman po ang inyong komento. Hindi sa lahat ng pagkakataon at oras pwede nating sundan yung series ni Kim and ni Paolo. Lalo na po kung very late night na, 'di ba? Masama po kasi sa mga seniors yung masyadong napupuyat, 'di ba? Kaya naman mag-team replay na lamang po kayo mga kakimpaw. Meron po niyan sa YouTube. Kesa naman po magpakapuyat kayo pwede pong masama yan sa inyong kalusugan. And also, yes, tama po si Ginang Norma Dayag na masyadong violence na yung ibang mga napapanood dito sa television, 'di ba? Kaya hindi po pwede talaga 'yan na mapanood ng mga apo, mga anak-anak, 'di ba? Kaya mas mainam pa nga po na cartoon na lang yung panoorin nila. About naman po sa Di Alibay, wala po talaga tayong magagawa kasi management decision po yan Ipapasok po kasi nila itong Sigabo and ginawa nila third slot na lang ang Di Alibay. Medyo nakakapagtampo pero wala tayong magagawa mga kakimpaw kundi yakapin ang kanilang desisyon. Pero syempre wala din silang magagawa kung hindi tayo manonood niyan. Pero sana suportahan pa rin natin team replay nga lang. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa pinost ni Paolo Avellino sa kanyang Instagram story. So bago po ang lahat, happy Independence Day po sa inyong lahat, no? Ito po talaga yung purpose kung bakit shinare or nirepost ni Paolo ang tungkol po dito sa Goyo, mga kakimpaw, na ang lahat talaga ay may kalayaan. Kaya sana po ay wag tayong matakot. Wag tayong matakot dahil tayo po ay nasa demokratikong bansa. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw ang pinagkakaguluhan ngayon sa mundo ng social media. After kasi ng update natin kani-kanina lamang about po sa plight ni Junita Princess mga kakimpaw, merong nagsasabi na live daw ang It's Showtime. Meron nagsasabi na pre-recorded ang It's Showtime. So, saan ba maniniwala mga kakimpaw, di ba? Ang gulo-gulo. Kaya nga po nung nag-post si Junita Princess na siya po ay nasa aeroplano or nasa airplane flight niya, maraming naguluhan talaga, maraming nagulat. Yun po palang It's Showtime is pre-recorded po talaga mga kakimpaw. At ito po ang katotohanan sa flight na yan mga kakimpaw. Yan po ay hindi real-time update. Ito po ay late post na ni Trinita Princess. At since solo flight nga po si Trinita Princess dito po sa kanyang naging Instagram post kani-kanina lamang, balikan po natin yung naging lakad ni Trinita Princess sa Zamboanga City na kung saan ay solo flight po siya. Nung time na yun, meron po siyang inasikaso for business niya po na pop-up store, itatayo po sa SM Zamboanga. Possible na ito po yun mga kakimpaw. Ito po yung flight na yun, kaya po siya ay solo flight dito.
Eto yung ganap na kung saan nung nakaraan meron po nakapag-video sa kanya na siya po ay nasa Zamboanga Airport. Eto po yun mga kakimpaw. Hindi po ito flight papuntang South Korea para po mag-shooting ng Kopino. Hindi pa po nag-aaral or nagtitrainee para sila ni Paolo ng wikang Korean mga kakimpaw. Meron pa pong training bago sila sumabak sa pagsushooting. 'Di ba? Hinahanda muna nila yung kanilang mga sarili, yung kanilang lengguwahe mga kakimpaw na gagamitin sa mga eksena po dito sa Kopino. And also, sa July pa po mga kakimpaw, possible simulan yung shooting ng Kopino. Kaya malabong ito po ay papunta ng South Korea. Meron po kasi mga nagsasabi ng mga Kimpaw fans na marahil itong flight daw na to ay papunta na daw po ng South Korea mga kakimpaw. So lilinawin ko lamang po na si Kim Choi hindi po nagpo-post ng real-time update. Hindi po siya nagpo-post ng mga updated na ganap niya mga kakimpaw. Dahil pinapahalagahan nga po ni Chinita Princess yung kanyang privacy. Halimbawa, nangyari nung nakaraan, tsaka niya lamang po yan ipopost ngayon. Or pag may time na siyang edit, tsaka niya lamang po ipopost yan pag tapos na. Ganyan po si Chinita Princess. Kaya sana ay masanay na po tayo, di ba? Huwag po tayong maguguluhan kung nasa It Showtime kanina si Kim Chu, tapos biglang nasa flight na siya mga kakimpaw. Kasi normal lang po yung ganyang mga kaganapan. Ang dami kasing naguguluhan kanina pa mga kakimpaw eh. Kaya ayan, nilinaw na po natin na yung It's Showtime kanina, pre-recorded lamang po yun at sa TNT lamang lumabas si Chinita Princess. Meron din po nagsasabi mga kakimpaw na since Independence Day, holiday nga ngayon, nakapahinga daw po ang mga staff and crew, mga host ng naturang programa mga kakimpaw. So ang pumasok lamang daw po sa It's Showtime ay yung mag-ooperate ng pre-recorded episode kanina. Kaya yan po yung dahilan kung bakit may napanood tayo. Kasi may nag-ooperate pa rin naman doon kahit naka-break or naka-vacation yung ibang mga staff and crew. So wag po sana tayong maguluhan mga kakimpaw. Ito po ang katotohanan ng flight ni Chinita Princess kanina. Ito po ay hindi updated. Late post na po ito mga kakimpaw. Kaya kalmahan lang po natin mga kakimpaw ang ating mga sarili sa pagkagulo po sa mga pinopost ni Chinita Princess. Okay? Pag hindi yan na real time, ako, yan po ay throwback or late post na. 'Di ba? Diyan naman po magaling sila eh. Sila ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Kung baga damay-damay na to. Kung ano yung isa, ganon din yung isa. Kaya nga po very compatible nilang dalawa eh. Nagkakasundo at nagkakaisa po sila sa desisyon ng bawat isa. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Naguguluhan pa rin ba kayo? Please comment down below.